Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakisubscribe muna ang ating subscribe button? Maraming salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa bigas. Opo, tama kayo sa inyong narinig. Bigas. Pag-usapan natin yan. May sapat nga bang supply ng bigas ang Pilipinas? Or may kakulangan tayo ng supply kaya kailangan na nating mag-import ng bigas? Kahit marami pa tayong palayan sa Pilipinas, maraming bigas dapat ang Pilipinas. Alam niyo po, nagtataka ako kung bakit tayo nag-i-import pa ng bigas. Na samantalang dati, ito po samantalang dati, ay tayo pa yung nag-i-export ng bigas sa ibang bansa, no? Dito sa atin nagmumula ba? Nagtataka ako, bakit kulang tayo sa bigas? No? Bakit ang mahal ng bigas? Samantalang tayo, mayroon tayong palayan na dapat pagtamnan. Naalala nyo ang rice terraces? Sikat na sikat. Diba? Kilala ang bansang Pilipinas. Okay? Sa pagtatanim, agriculture. Especially palay. Diba? Kaya nga tayo mayroon na rice terraces na tinatawag, hagdang-hagdang palayan. Diba? Sikat na sikat tayo kasi ginawa ng ating mga ninuno yung sa bundok na yan, kung paano nila nagawa hanggang ngayon ang mamangha ko. Ang problema ngayon, wala na siya sa libro. Yun ang masakit at masaklap. Pinabayaan na talaga ng ating gobyerno. No? At kasi ganito, naalala ko tuloy, tingnan nyo, baka ako lang kasi nakarinig na, pero baka may nakarinig din dyan. Kaya tayo, parang sinasabi nga natin yan, ay parang nabudol tayo. Kasi, imagine mo, Duterte saka Marcos, no? Nasabi ni Marcos, no? Presidente Marcos, magiging 20 pesos na lang ang bigas. Talagang, ako ay tuwang-tuwa, no? Talagang, sabi ko, talagang kaya gawin. Diba? Kasi imagine, ang tatay niya, diba? Ang tatay niya ang talagang nagtatanim pa yun. Pinapakita talaga sa magsasaka ng panahon na nakita yan ng mga magulang ko na talagang in hand yung tatay niya, no? Marcos Sr. Napakagaling sa pagdating sa agrikultura, no? Lalo pala yan. Dito sa atin talaga tatanim. Ngayon, siyempre tumakbo ang anak. Kaya nga ng tatay, anak pa kaya. 20 pesos. Nung manalo siya, isa rin ako sa nagpalakpak sa kanya. Binoto ko yan . Isa rin ako sa nagpalakpak. Dahil ako nung manalo siya, pumunta ako ng tindahan, may dala akong 40 pesos. Ang sabi ko doon sa tindahan, pabili po ng bigas, 2 kilo. Pagtanggap ng tendera, nakasimangot. Nakasimangot yung tendera na, bakit ako 2 kilong bigas, sabi ko. Kung 2 kilong bigas, 40 lang tong pera mo, 63 yung kilo ng bigas. Ay, ganun di. Ang sabi ng aking presidente, pag siya nanalo, 20 pesos na lang ang kilo ng bigas. Diba? Kaya bumili ako ng 2 kilo. Sagot sa akin doon ka sa kanya bumili. No? Kaya ngayon, nag-iisip tuloy ako, bakit nagagalit yung tendera? Bakit nasabi niya sa akin na doon ka bumili sa kanya? Kaya ako sinamantala ko ng vlog na to kasi baka alam nyo kung saan yung tindahan ng 20 pesos. Kasi hindi ako maaaring magkamali. Narinig ko talaga yun . Baka kasi may nakakaalam ng tindahan ng tag 20 pesos yung bigas,
Kasi kailangan doon na lang tayo bumili. Ano? Kasi hindi ko talaga makita isa naman magalit yung mga tindera. Kikita mo yan, laki-laki nga ng kapaskil dyan, kung magkano kilo. Tapos bibili sa akin, 20 pesos. Ay, sabi ko, hindi. Sabi kasi ng presidente ko pag siya nanalo, 20 pesos na lang bigas. Baka po sa mga nakakaalam dyan kung saan yung sekretong bilihan ng 20 kilos ang bigas, ano nyo naman ako, sabihan nyo naman ako, no? Kasi, baka hindi ko lang nakikita, no? Mahirap So, ito yan. Ipaalam niyo sa akin. So, bakit wala tayong bakit ang mamahal ng bigas? At wala tayong bigas. Alam niyo po, nasa mga negosyante. Opo, nasa mga negosyante ang pagmahal ng bigas. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito. Bibilihin nila yan, no? Bibilihin nila yan sa mababang halaga sa mga magsasaka. Okay? Ang mangyayari niyan, pag nabili na nila yan, itatago ngayon nila yan sa bodega. Diba? Itatago nila sa bodega, ito na ngayon, ang gobyerno, nagkukulang sa bigas. Kailangan natin mag-export. Mag-import ng bigas. Sorry. No? Kaya ngayon, tataas ngayon ang kilo ng bigas. Kasi wala nga. Eto naman ngayon, ang mga negosyante, tumaas na ang kilo ng bigas, ilalabas na ngayon yan, yung bigas na yan, sa mahal na presyo. Mataas na ang presyo. Dahil sasabihin, mataas na ang presyo dahil wala na kulang na sa supply. Pero itinago lang nila yun. Di ba? Kasi bakit? Ang dami po nahuhuli. Ang dami nakikita. Bodega yan, daan-daang libong sakong bigas. No? Ang tanong ko ba dyan, ang tanong ko pa dito, matapos nilang mahuli yon, nasaan na ngayon yung mga bigas na yun? Bakit hindi pa rin bumababa ang kilo ng bigas? Samantalang nahuli na nila yun, dapat ibenta na nila sa merkado ng mababang halaga. Nahuli na nila Nalaman na nila na tinatago, di ba? Pero, wala mahal pa rin ang kilo ng bigas. Baka alam nyo kung saan nakatago yung mga nahuli na yun. Di ba? So, ano ba dapat nating gawin? Di ba? Anong dapat nating gawin dito? Ang dapat nating gawin unang-una, magtanim ulit. No? Baka sakaling manumbalik ang presyo ng mababang bigas. Alam mo talaga, natutuwa ako kasi yung pagkasabi na magiging 20 pesos na lang ang bigas. Kasi yun talaga makakadugtong sa mahihirap nating kababayan. Di ba? Kasi yan lang naman Kahit nga sabing walang ulam, basta may bigas. Di po ba? Basta may bigas lang, wala tayo. Kahit toyo ba, asin dyan. Kamantika. O kaya, kainin mo buong kanin. Paano kung napakamahal, di ba? Kapag napakababa, yan lang po talaga ang kailangan natin antabayanan. So, ano dapat natin gawin dyan? Implement uli ang pagtatanim. Buhayin uli ang rice terraces. Diba? Yun ang dapat talaga Kaya tayo na pag-iwanan. Kaya tayo talaga nalulugmok sa kahirapan. Ewan ko ba sa gobyerno natin? Kung meron lang talagang hahawak na isang namumuno, no? Namumuno talaga. Presidente talaga yan. Napakadali. Yung hindi mauubos pagtatanim. Napakasimple lang yan sa agriculture. Diba? Ganun pa man, kahit anong gigil natin, basta kung bahala na kung alam nyo kung nasan yung 20 kilos ang bigas, ituro nyo sa akin. Kasi hanggang ngayon, hinahanap ko. No? So, para sa may mga katanungan po dyan, no? Mag-comment lang po kayo. At siguradong sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat sa inyo. Ang 20 kilos na bigas, hanapin nyo paalam nyo sa akin.